Marami ang nagpahayag ng panghihinayang at pagkadismaya sa kasalukuyang estado at itsura ngayon ng ipinagawang Nueva Ecija Sports Complex na ginastusan ng ilang daang milyong piso ng pamahalang palalawigan sa pamumuno ni dating Governor Tomas Joson III. Sa ipinakitang post sa social media, kitang-kita ang madamo, nagtataas ang talahib sa paligid at sira-sirang track and field rubberized flooring na inaasahan sanang magagamit ng mga atletang Nueva Ecijanos bilang venue sa pagsasanay at pagdaraos ng mga palaro sa Central Luzon o palarong pambansa. Ayon sa mga netizens na nagbigay ng komento, pinabayaan na ng kasalukuyang namumuno sa probinsya ang lahat ng magagandang proyekto ng Joson. Lumalabas umanong walang malasakit lalo na sa mga atleta ng lalawigan at hindi umano uunlad ang Nueva Ecija kung ganito ang pag-iisip ng namumuno na puro ang sariling interes ang inuuna kaysa sa kapakinabangan ng mga nasasakupan. Lumalabas na taong 2006, ang Nueva Ecija Sports Complex ay pinagdausan pa ng Philippine Olympic Festival na nagbigay ng sigla sa ekonomiya ng lalawigan dahil sa mga atleta at bisitang dumayo dito para sa event. Kasama sa Nueva Ecija Sports Complex ang kumpletong pasilidad na kinabibilangan ng track and field, stadium, gym sa ilalim ng stadium, Olympic size na swimming pool at iba pa. Subalit batay sa mga nakapunta sa lugar, tinabunan na daw ng kasalukuyang namumuno ang swimming pool na hindi malinaw ang dahilan kung bakit ito tinabunan at ang hindi paglalaan ng pondo para sa maintenance ng mga proyektong ginawa ng Joson Administration. Bukas naman ang page na ito para bigyang daan ang panig ng Kapitolyo. Nangangamba ngayon ang mga magsisibuyas sa lalawigan ng Nueva Ecija dahil sa napabalitang planong pag-aangkat ng pamahalaan ng imported onion ngayong nasa kalagitnaan pa lang na umaani ang mga ito. Batay kasi sa pahayag ng Department of Agriculture o DA na pinahintulutan na ni DA Secretary Francisco P. Tio Laurel Jr. ang pag-aangkat ng parehong pula at puting sibuyas na inaasahang darating sa loob ng susunod na 2 linggo. Sinasabing ang aangkatin ay 3,000 metric tons para sa red onions at 1,000 metric tons naman sa puting sibuyas na layuning matiyak na mayroong sapat na buffer stocks habang hinihintay ang sariwang ani para umano maiwasan ang 2022 onion crisis. Habang sa panig naman ng grupo ng mga magsasaka lalo na ng KMP o Kilusang Magbubukid ng Pilipinas sa pangunguna ni Chairperson Danilo Ramos na band-aid solution lamang ito at tiyak umanong magpapalugi lamang ito sa mga magsisibuyas subalit pabor naman sa mga importer. Kasalukuyan ngang nagsisipag-ani ang mga magsisibuyas sa bansa lalo na sa lalawigan ng Nueva Ecija kung saan nananawagan si Ginoong Anthony Dueñas kay Laurel na maawa naman sa kanila dahil mahal ang nagagastos nila sa gamot at abono para lamang hindi uurin ang kanilang pananim ng umani ng maganda. Subalit napipintong malugi dahil sa nakatakdang pag-aangkat ng sibuyas. Nagsimula na ring baklasin ang mga campaign materials na lumabag sa guidelines ng Commission on Election o COMELEC ng mga kandidato sa national level dito sa lalawigan ng Nueva Ecija sa pangunguna ni COMELEC Provincial Election Supervisor Attorney Romel H. Rama, katulong ang pulisya at opisyal ng barangay. Ito ay pagtalima na rin sa utos ng COMELEC National na alisin ang mga campaign materials ng mga kumakandidato sa national level tulad ng senador at party list dahil simula na ngayon, Pebrero 11, ang kanilang pangangampanya. Binanggit naman ni Provincial Election Supervisor Rama na ang mga COMELEC guidelines ay kinabibilangan ng maling sukat ng poster, nakapaskil sa hindi mga common poster areas at paggamit ng mga materyales na non-biodegradable na ginagamit sa mga poster.
Nilinaw nito na hindi pa pwedeng galawin o baklasin ang mga poster ng mga tumatakbo sa lokal na posisyon dahil hindi pa petsa ng kanilang pangampanya at hindi rin kasama sa mga babaklasin ang mga nasa private properties. Ang mga mababaklas na campaign materials ay pansamantala munang itatabi at hindi ito susunugin. Planong i-account at i-document nila itong lahat na maaaring magamit sa disqualification ng isang kandidato. Nauna nang sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na bago humantong sa pagka-diskwalipika ay magpapadala muna sila ng mga notice o show cause order sa mga kandidato at kung ito ay hindi pa rin pinansin at patuloy ang iligal na pagpapaskil, kakasuhan na sila ng election offense at hahantong na sa diskwalifikasyon.